Lord, at kahit medyo makulimlim ang panahon, ay tunay na nagliliwanag ang mga mukha ng mga anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Tunay nga, anumang panahon, anumang sitwasyon, God's children will continuously walk in the light. Amen. Because Jesus is the light. Amen. Siya nga po ang liwanag at nagpapaliwanag sa ating buhay. At tunay na nare-receive natin, pag na-receive natin yung word ng Panginoon, nagkakaroon ng liwanag sa isip natin, mga kapatid. Amen po ba? No? Kasi po yun ang light no? It's a lamp unto our feet and tunay nga na light unto our path, mga kapatid. None other than the Lord Jesus Christ and the living Word of God. Amen. Di na po natin magpagtagalin ang title nito, mga kapatid, Devoted to One Master. Basahin po natin ulit ang title, Devoted to One Master. Iisa lang po, no? Sino ba ang ating Master? Sino ba ang ating Lord and Savior or God of our lives, mga kapatid? Sino ba ang unang pinasalamatan mo sa umagang ito? Amen. Sino ang unang talagang pinapurihan mo sa araw na ito? Amen. So, sino ang mas malaki? Ang problema mo o ang Diyos mo? Amen. Devoted to one master. Do not devote yourselves to your problems. Do not devote yourselves to your sickness. Do not devote yourselves to worldly passions. Devote yourselves to the Master. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen. Basahin po natin Matthew 6:24. Ang sabi dito ng Panginoon, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin niya ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at ahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Amen. Tayo po'y manalangin. Our Father God in heaven, we give you praise, Lord. We thank you, Lord, for this morning. At tuloy nga, Lord, we ask for your guidance and continue to allow your Holy Spirit to move in our midst, Lord, to speak to us today. And we shall receive your word, Panginoon, with gladness and with a grateful heart. Salamat po, O Diyos, sa kabutihan mo. Sa lahat ng panahon ay hindi ka nagbabago, Panginoon. Lord, sa iyo namin binabalik, Panginoon, pagsamba at papuri sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Sabi nga po ng Panginoon, hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Diba? Yung isa, mapaglilingkuran mo. Yung isa ay itatakwil mo. Amen? So, ibig sabihin, dapat tayo, isa lang ang ating sinasamba. No? Lahat ng tao meron pong sinasamba o pinaglilingkuran. Aminin man nila o hindi. No, kahit yung sinasabing hindi kami naniniwala sa Diyos, pero ang totoo meron din silang pinaglilingkuran. Kahit yung mga ateista, kahit yung mga agnostics na tinatawag, no, meron po silang sinasamba at pinaglilingkuran. Kahit sinasabi nila walang Diyos, hindi kami naniniwalang may Diyos, pero ang totoo meron din silang pinaglilingkuran, mga kapatid. Amen. So sa tao pala, sabi ng Panginoon, hindi natin pwedeng paglingkuran ang dalawang Panginoon. Amen. Bakit nabanggit dito dalawang Panginoon? Marami po bang Panginoon sa sanlibutan? Marami. Actually, kahit sarili mo pwedeng Panginoon. Amen, mga kapatid. Kahit yung bagay o yung pera o yung lust, no, kung anong mga bagay na iyong talagang pinagtatapatan, yun ang iyong Panginoon. Amen. And God wants to reveal kung sino ang tunay na Panginoon sa ating buhay. Amen. Handa po tayong i-receive yun, mga kapatid. Kasi gusto magpakilala sa atin ng Lord. He wants us to reveal Himself sa buhay natin nang sa gayon, mapaglingkuran natin siya ng tapat. Amen. Naniniwala ba tayo God has a word for us today? Amen. Now, devote to one master. Kaya nga, in which He had said, it was foolish. It was foolish. Sabi niya, kamangmangan ang pag-iimpok ng kayamanan sa sanlibutan. Paano yun, Pastor? Ibig sabihin, hindi pala pwedeng mayaman ng isang Kristiyano? Mali po, mga kapatid. No. Ibig sabihin, you cannot serve two masters. No, hindi naman sinabing masamang maging mayaman. Tama? Ang sinabi ng Panginoon, the love of money. Yung pag-ibig, sino ba yung master mo? No? So kaya po, ang curse and blessing dumating sa tao, ang Diyos pinrovide lahat ng pangangailangan ng tao, pero nabasa natin sa devotion, disobedience, mga kapatid, yung nangyari kay Eva at Adan.
No? At ang akibat ng disobedience na yun ay curse, mga kapatid. At ngayon tayo nakalaya na sa curse because of the blood of God, the blood of Jesus from the Father, no? Na sinabi, ang Panginoong Jesus ang siyang tagapagligtas. He is the lamb that was slain. No? He takes away the sins of the world, mga kapatid. Kasi yun po ang sumpa, yung kasalanan. No? Kapag tayo ay nabubuhay sa kasalanan, no? Tayo ay napapasumpa. Tama po ba ang Biblia? Amen. Pero hindi ibig sabihin hindi na tayo nagkakasala. Tama? Naunawaan natin, mga kapatid, we are under construction, development, or process. Sabihin natin, process. Yes, we are all imperfect people and we are under process. At yung binabagsakan ng blessings ng Panginoon ay yung mga matured at yung mga developed. Kasi kapag ikaw ay prematured, you cannot handle the blessings of God. That's why there's a process. There's a trials. Amen. There's a lessons. There's a fresh revelation from God. Because He wants to process you. Amen, mga kapatid. Ang ginto, kapag pinalaan sa apoy, hindi siya nasisira. Ang nasisira sa apoy ay papel. Ang nasisira sa apoy ay kahoy. Ang nasisira sa apoy ay dayami. Anong klaseng pananampalataya meron ka? Papel, kahoy, dayami, o ginto? If you just only have a faith, just like a paper, kapag dumaan ka sa apoy, kapatid, masusunog ka. Hindi ka tatagal. No? Before the blessing, there must be a testing. Amen ba, mga kapatid? God will test you. God will test your faith. Kung talagang nagtitiwala ka sa Kanya, kung talagang devoted ka to one master. No? And when God said, do not store up things or treasures in this earth, but in heaven. Pag sinabi niya yun, iutos po ba ng Panginoon yun? Yes. At paano tayo nag-iimpok ng kayamanan sa langit, mga kapatid? By obeying His Word. Now, na-receive mo ang Word of God, kapatid. What will you do with the Word of God? Anong gagawin mo doon sa na-receive mo, sa tinanggap mong salita ng Diyos? Yes. And when you obey, kapatid, expect mo may testing yan. Hindi pwedeng wala. Ang obedience hindi basta-basta. God will test your heart if you really obey Him. Amen. Because we are under process. No? At ang gusto nga ng Panginoon, yung character development, yung mauna sa atin. Alam ba natin yan, mga kapatid? He is more concerned sa ating character than our comfort. No? Pero tayong mga tao, inuuna natin comfort. Komportable tayo. Amen? Walang mga testing, walang mga paghihirap, walang mga suffering. Yun ang unang hinahanap ng mga tao. Pero ang sabi ng Panginoon, no, you must be born again. And being born again, there's a test of faith. You cannot receive the Lord Jesus Christ truly in your life if there will be no testing. Hindi ka mabuborn again kung di ka dumanas ng testing at nabuhay sa iyo yung Espiritu ng Diyos. Amen, mga kapatid. So, devote yourselves to one master. You cannot serve both God and Mammon. No? At sinabi ito ng Panginoon as part of His Sermon on the Mount. Pag sinabi ng Sermon on the Mount, doon po yung mga pangunahing aral na binigay ng Diyos sa kanyang mga disipulo. Amen. Malalaman natin yan doon sa Matthew 5-7, no? Kaya sabi niya, do not store up things in this world because ayun ay kamangmangan. Tama po ba, mga kapatid? Dahil hindi naman natin madadala sa kamatayan ang anumang kayamanan. Tama ba? Bakit tayo binibigyan ng kayamanan ng Diyos? For His glory. There's a purpose. Sabihin natin purpose. There's always a purpose. Bakit ka nabubuhay? Bakit nagising ka pa ngayong umaga? Bakit may lakas ka pa rin? There's a purpose. And what's the purpose of you being alive today? Yes, to serve one master. To devote yourselves to one master. Tama po ba, mga kapatid? At doon, nagkakaroon ng process.
nagkakaroon ng development. Hanggang naglilingkod ka sa Panginoon. Sa paglilingkod ba sa Panginoon, easy lang ba ang paglilingkod sa Panginoon? Hindi, mga kapatid. No? May mga trials, may mga testings. There's a development of character and it is uncomfortable. Tama? Yes. Ang paglago ay hindi ka komportable. Walang paglago na komportable, mga kapatid. Yes. Ang transformation ay may kalakip na sakripisyo. Ang pagsunod sa Panginoon, you must deny yourself, take up your cross daily, and you can follow the Lord. Matthew 6:19-20. Ang sabi dito ng Panginoong Jesus, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Kasi may mga naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, dooy walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. So sinundan ng Panginoon yung sinabi niyang you cannot serve two masters ng aral na huwag pag-iimpok dito sa lupa. Amen? Sa unang pandinig natin, hindi naman masama, tama ba? Yung mga investments, yung mga bagay na kasi may principle din naman ng Bible dun eh. Pero ang totoo, mga kapatid, na sinasabi ng Biblia, yun ba ay para sa master o para sa iyo? Kapatid, bakit ba tayo nagsisikap sa buhay? Bakit ba tayo nais natin talagang magkaroon ng mga bagay dito sa mundo? Is it just for you or is it for the glory of God? Many people wants to be discovered, pero a true disciple hides and lift up his master. Amen? Nagtatago ang tunay na disipulo ng Panginoon. Ayaw niyang siya ang makilala. Ang gusto ng tunay na disipulo, ang Diyos, ang Panginoong Jesus ang makilala. Amen! Hallelujah! Yun po ang purpose ng buhay natin. Hindi sinabi ng Panginoon masama ang pera. Hindi. Gusto kaya nga niya may pera ka eh. Amen? Pero what's the purpose, Lord? What is the purpose of this? What is the purpose of my life? What is the purpose of my talent? What is the purpose of my wisdom that you gave me? Lahat yun to serve the Master, mga kapatid. No? So, He urged us, pinamanhik ng Panginoon, pinapaalala sa atin, no? Sinabi niya na mag-focus tayo ng pag-iimpok ng kayamanan doon sa langit. Kasi kapatid, sayang ang oras, tama? Kung tayo ay hindi natin gugugulin ang maraming panahon sa paglilingkod sa Panginoon, sayang. Because yung kayamanan na bagay na yon ay eternity, mga kapatid. Marami kapag nandun na sa kingdom of God, new heaven and new earth, new Jerusalem, maraming manghihinayang, pero ligtas sila. No? Oo, ligtas sila. Makakasama sila doon, pero manghinayang sila na sana pala naglingkod ako sa Panginoon. No? Kasi ganito pala yung mga bagay na matatanggap ko kung sana'y naglingkod ako sa Panginoon. Bakit sinasabi ng Panginoon ito? Yung pag-iimpok? Dahil ito ay totoo sa eternity, mga kapatid. Because all things in this world is temporary. Heaven and earth shall pass away. Kasama na yung mga problema mo. Hallelujah. Do you receive the word? So what is our focus today? Serve our Master. Amen. Serve the Lord. No? Glorify His name. Work on what's the purpose of the kingdom of God, mga kapatid. Kaya sabi sa 21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. We follow what has captivated our hearts, mga kapatid. Sumusunod tayo kung ano yung nakapukaw sa ating puso, yun ang sinusundin natin. Tama po ba, mga kapatid? Yun ang sinusundan ng tao. Kung ano yung nakapag-captivate or nakapagpukaw sa kanyang puso, yun ang kanyang sinusunod. At kinlaro ng Panginoon na mga anak, you cannot serve two masters. Amen. Hindi pwedeng Sunday Christian ka, Monday to Saturday, hindi. Hindi pwede yun. There's no such thing as disciple na ganoon, mga kapatid. Naniniwala po ba tayo totoo yung sinabi ng Panginoon? Hindi pwede yun eh. Hindi pwedeng maglingkod ka, tapos naglilingkod ka rin sa iba. No?
God and Mammon, you cannot serve both. Sabi ng Panginoon. No? Ano ba ang master? Ano ba ibig sabihin ng master? 6:16 ng Romans, basahin natin. Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito? Maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa pagiging matuwid. Maliwanag po, sinabi ng Apostol Pablo. Tama mga kapatid, may yung kasalanan saan hahantong? Kamatayan. The wages of sin is death. So kung ang pinaglilingkuran natin ay yung mga bagay na kasalanan, no? Ano ba yung mga bagay na kasalanan sa mundo? Yung pagsira sa ating katawan, sa pamamagitan ng alak, no? Yung lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Mga kapatid, pwedeng maging master ng isang tao yan. At syempre yung pera, no? Pwedeng maging master yan ng isang tao na siya ay nakokontrol ng pera. Sinasabi sa Bible, maraming mangangaral nakokontrol ng pera. Tama ba? Hindi yan mangangaral kung walang perang bibigay. Sabi ni Apostle Paul ipinangangalakal ang salita ng Diyos. No? So kung totoo ka talagang nagmi-mission, nasa Great Commission, kahit wala o meron, tag-ulan o tag-init, maglilingkod ka sa isang tunay na Diyos. Hallelujah. Yun po ang sinasabi ng Panginoon, mga kapatid. Doon mo mapapatunayan mismo sa sarili mo na totoo ngang naglilingkod ka na sa Master. Amen? Bakit? Kung sagana ka, praise the Lord. Kung wala na, erase the Lord. Ganun ba? Ibig sabihin lang nun, hindi mo talaga pinaglilingkuran ng Panginoon. Amen? Kung malusog ka, praise the Lord, serve the Lord. Kung may sakit ka, I will not serve the Lord. Ganun ba yun? No? Pwede ka namang maglingkod kahit medyo may sakit ka. Tama? Meron na tayong means to share the gospel. Kahit nga nung pandemic, walang labasan nagsiserve pa rin Tama ba mga kapatid? Walang gathering nun, pero maraming nakakapag-serve pa rin. Sa paanong paraan? Social media. So there will be no excuses mga kapatid. No? Sa pagdating ng Panginoon. Malalaman niya kung talagang nagsiserve tayo sa Master or sa wealth or sa mammon, sa ibang translation. Ang sabi doon, warning ito ng Panginoon sa ating lahat, no? Sa lahat ng tao. No? Ano ba ang pinagsisilbihan natin? As a master in opposition to God. So, kung may iba kang master maliban sa Panginoong Kristo, ibig sabihin, opposition yun. Ibig sabihin, idolo yun. Ibig sabihin, Diyos-Diyusan yun. Amen? Ano ba ang pinakauna sa 10 Commandments? Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Tama po ba mga kapatid? Related ba yon sa ating panahon? Yes. No? Yung 10 Commandments, related yon. 10 utos binigay ng Panginoon. Bakit dumami? Kasi nag-invento yung mga tao na kung ano-anong mga bagay. Dun sa 10, nakapaloob na doon. Sabi sa Matthew 22 verse 37, love the Lord your God with all your heart, soul, and mind, and strength. That is the greatest commandment. Serve the Master. The second greatest commandment is love your neighbor as you love yourself. Amen mga kapatid. So tinawag ng Panginoong Jesus ang kanyang mga followers at this Sermon on the Mount. At sinabi niya, abandon all other masters. Sabihin natin, abandon all other masters. Abandon all other masters. Abandonahin na natin yung ibang mga masters sa buhay natin. Minsan, hindi natin namamalayan, meron na pala tayong ibang master. No? Sa mga kabataan, pwede yung boyfriend mo, o yung girlfriend mo, o yung mobile games mo, o yung kung ano pang ginagawa. Na kung anong bisyo man yan, hanggang sa ating mga adults. Amen? Pwede nga maging idol yung ministry Yeah. Pag tinignan mo sa Biblia, ano ang mas importante? Character development o ministry? Character development. Kaya nga hindi nakapasok yung mga Israelita sa Promised Land Because they are premature.
premature, hindi na-develop kasi ayaw mag-obey sa master. Amen? So we can only undergo the process when we obey. Kasi marami naka-receive ng word, no? Nginuya lang tapos dinura. Marami nagbabasa ng Bible, nginuya lang pero dinura. No? Dapat, ginuya mo, kahit mapait, lunukin mo, tanggapin mo. And then it will overflow in your body and it will show that you are truly my disciples. Sabi ng Panginoon. Because you shall know the truth and the truth shall set you free. Matthew 9 verse 9. Ang sabi dito, pag alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. No? So ito na yung ginagather niya yung mga disciples. Sino po yung unang pinuntahan niya? Nakita niya? Si Mateo. No? Sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. No? Anong ginagawa ni Matthew nung mga panahon na yon? Ano yung trabaho niya? Tanggapan ng buwis. Tax collector. No? So sa mga panahon na yon, kapag sinabing tax collector ka, talagang corrupt. Tama ba? Sa mga panahon na yon. At kasama na nga doon si Mateo. No? At si Matthew, nung narinig niya yung word, ano yung narinig na word? Ano yung eksaktong narinig ni Matthew? Sumunod ka sa akin. Eksakto, tama? Narinig ni Matthew. Anong ginawa niya? Pagkatanggap niya, tumayo siya at sumunod sa kanya. Iniwan niya kung ano yung pinapaiwan ng Panginoon. No? Ibig ba sabihin nun, Pastor, masamang magtrabaho? Hindi. Ang ibig sabihin nun, nakita ng Panginoong Jesus na ang master ni Matthew noong mga panahon na yon ay yung pera. Kaya sabi niya, sumunod ka sa akin. Amen, mga kapatid. No? It's not about the money, it's all about the heart, the treasures. For where your heart is. Kaya sabi doon, Matthew obeyed and walked away from extravagant wealth. Pag sinabi extravagant, sobra-sobra. Bakit sobra-sobra yung kayamanan ni Mateo? Because of the taxes that he corrupted. Those days, mga kapatid. No? So, kahit pala ganoon yung sitwasyon ni Mateo, na nandoon siya, babad sa kasalanan, pwede pala siyang ma-process at mabago. Basta pag na-receive mo yung word, response by faith. Response in faith. Pag may na-receive ka, prompting of the Holy Spirit, response by faith. Sunod ka agad. Pag hindi mo sinunod yon, kapatid, mabigat ang mangyayari sa iyo. Buti na lang sumunod si Matthew. No? Kaya sabi, yung extravagant wealth, yung sobrang-sobrang kayamanan at yung mga maduduming transaction ni Matthew, iniwanan niya yun at sumunod sa Panginoon. No? At ganyan din, tinawag ng Panginoong Jesus si Pedro, si Santiago at si Juan. Marcos chapter 1 verse 16 to 18. Basahin natin mga kapatid. Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na si Simon at Andres na nanguhuli ng isda sa pamamagitan ng lambat. Sila'y kapwa mga mangingisda. So anong ginagawa nila? Nangingisda, no? At sabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mangingisda ng mga tao. Amen. Kaya, nung narinig nila yon, syempre may mga kasama rin silang mangingisda no? So, bakit kaya sila lang yung talagang tinawag ng Panginoon? Bakit? Kasi ready na sila. Amen, mga kapatid. Ready na silang i-develop. Marami namang tao, marami namang mangingisda doon na. Bakit hindi lahat tinawag? Nakuha natin. Marami namang tax collectors ng mga panahon na yun. Bakit si Matthew lang tinawag? Bakit si Peter? Bakit si ano lang? Many are called, but few are chosen. Amen. Amen, mga kapatid. Tatawagin ka sa pangalan mo. Amen. And as you receive the word, you must obey. Because it's a blessing from God.
Blessing ba na nakapaglilingkod tayo sa Panginoon? Yes. It's a privilege, it's a blessing. No? Ang paglilingkod natin sa Diyos, ang motibo natin hindi para tayo matanyag o makilala. Amen. Hindi para sa mga titulo o mga posisyon. It's all about devoting yourself to the Master. Amen? Yun po ang dapat na nakita. At yun ang nakita ng Panginoong Jesus kila Pedro, kila Santiago at kila Juan. Kaya para tayo makasunod sa panawagan ng Panginoon, ibig sabihin, you need to leave behind everything you knew. Meron ba tayong iiwanan sa paglilingkod natin sa Panginoon? Yes. Sino yung mga iiwanan natin? Yung mga master natin ng pangsanlibutan. Amen. Ano pong ibig sabihin nito? No, sa paglilingkod, sa lahat ng ginagawa natin, whether we eat or drink, wherever we are, anumang panahon, anumang sitwasyon, maglilingkod tayo sa Panginoon. Yun po ang ibig sabihin nun. No? Kaya ang sabi, lahat sila'y tinawag ng yung mga tinawag, ang ginawa nila ay iniwan nila. No? Pagkasabi niya sa kanila, agad iniwan. Sabihin natin, iniwan. Sino nakaranas nitong iniwan? Sino dito yung nagmahal na saktan, iniwan? Mahirap maiwanan, tama? Pero ibang bagay naman yun. Itong pag-iwan na ito yung pinaka-the best na pag-iwan. Dahil ito yung mga bagay or mga pinapaiwan ng Panginoon. Tama ba mga kapatid? No? So, wag mong iwanan. Wag mong sabihin, iwan ko sa iyo. Wag ganon. Dapat, ang iwanan natin yung mga pinapabitawan ng Panginoon. Walang iwanan sa mga anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. To obey Jesus, it means you have to leave everything behind na pinapabitawan ng Lord. Bakit kaya pinapabitawan ng Lord? Katulad nun, yung pagta-tax collector. Katulad nun, yung pangingisda. Bakit pinabibitawan ng Lord? Bakit kaya? Naisip ba natin yun? Binabasa natin, no? Ano? Bakit kaya ganun? No? Because, yes, if it's against the will of God, iwanan mo. No? Kung yung relasyon mo sa girlfriend mo o sa boyfriend mo, if it's against the will of God, God is telling you, leave everything behind and follow me. Amen. Amen? Kung pinabibitawan sa'yo yung bisyo mo, alak, sugal, sigarilyo, talpakan, sabungan, o kung ano man, droga, when you receive the word, when you receive the calling from God, leave everything behind. Because wherever God guides you, He will provide for you. Amen. Andun ang salita ng Diyos, ibig sabihin, ginagabayan ka ng Diyos, at kung saan ka gabayan ng Diyos, siya ang magpapala sa iyong pangangailangan. Huwag mong isipin yung pangangailangan. Bakit? Ang Diyos alam niya yun. Alam niya ang sinasabi niya, alam niya ang ginagawa niya. Mas marunong pa ba tayo sa Diyos? Hindi. Kaya devote yourselves to one master, mga kapatid. No? Sabi doon, sa panahon naman ni Apostol Pablo, Acts 9:16, nung tinawag si Apostol Paul, sabi sa kanya, ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Nung tayo ba'y naka-receive ng Word of God, aware ba tayo na may pagtitiis? Ano ba natin yun? Hindi naman tayo binubola ng Lord eh. Na kapag ikaw ay sumunod sa akin, it's a paradise agad. Wala naman ganun eh. Bakit nga? Bakit walang ganun? Dahil may proseso eh. Pero pag nag-undergo ka dun sa proseso at na-develop ka, finished product, pagpapala yun, kapatid. Doon pa lang ibabagsak yung pagpapala. Pero hanggat hindi ka na-testing, hanggat hindi ka na po proseso, hindi pa kaya. Di ba? Yung 1-year-old ba na baby, katulad ni Isakar, kaya mag-drive?
Na yung bike nga, kahit bike na mountain bike, di kaya eh. Bakit? Hindi pa panahon eh. Kailangan mo na maproseso eh. Di ba? Sabi nga ni FPJ, yung kalaban pala ni FPJ, marami ka ba kakainin bigas? Sabi ni FPJ, hindi bigas ang kinakain ko, sinasakin ko muna yon bago ko kainin. Tama? Naalala ko yung mga pelikula noon eh. No? So, may proseso. Tama ba mga kapatid? Amen. Yung paru-paro, may pakpak ba agad yun? Ano muna? Bago pa yung caterpillar. Pupa. Bago pa yung pupa. Oh, di ba? Egg, yan, tama. Di ba? Egg muna. So, ganoon. Bago manganak. Yan, yung asawa ko buntis. Bago siya manganak, isang buwan ba lalabas na agad? May process. May process. At doon sa womb, madilim sa womb, tama? Madilim doon. Minsan, dinaranas natin kadiliman sa buhay. Dahil kailangan yon. Alam nyo ba, maraming mga bagay na nade-develop sa dilim? Alam natin yan mga kapatid, na hindi lang sunlight ang kailangan, kundi pati yung lilim at kadiliman kailangan din sa buhay. Tama? Para maproseso ka at pag nag-mature ka, it will be a great blessing to many people. Amen ba mga kapatid? Yun ang sinasabi. Serve the master. Kung nasa under process ka, serve pa rin. If there's persecution, serve pa rin. No? If there's sufferings, if there's hardships, if there's variety of trials, serve the master. Ganun yun mga kapatid sa buhay natin Kristiyano, no? We will set aside our feelings, we will set aside whatever our own for us to serve the master. Bibitawan natin, i-break down natin ang ating mga pride for us to serve the master. Amen. Yun ang ginawa kila Apostol Pablo. Sino ba si Apostol Pablo? He is a Pharisee. Meron siyang titulo. Meron siyang karapatan sa Imperyo Romano. Meron siyang mga benepisyo. Amen po. Meron siyang kapangyarihan. Pero, sabi niya, I counted all as loss for me to gain Jesus Christ. Yun ang ginawa ni Apostle Pablo. Meron talagang proseso, mga kapatid. Kasi nga, ano yung na-receive ng word? Ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin, alang-alang sa akin. So those words will never make it into a mass market para sa mga Kristiyano sa panahon ngayon kung hindi nagsakripisyo yung mga unang disciples. Amen. Gusto ba natin maging maayos ang next generation natin? Mga anak natin, mga apo natin, at kaapu-apuhan natin? We must leave everything behind and leave the legacy. Ano yung legacy na dapat natin iwan? Yung pananampalataya natin sa Panginoong Jesus. That is the greatest legacy. Amen? So mga ganun mga kapatid ang pinapagawa ng Panginoon, Lucas 9:23. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Mukha bang madali? No? Tatlo yung sinabi kinakailangan Ano yung requirements, Lord? Itakwil muna yung ating sarili. No? Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang napakaganda po sa Biblia mga kapatid, hindi tayo binubola. Tama ba? Hindi sinabi ng Panginoon, sunod kayo sa akin, di ba? At totoo talaga na kayo, lahat ng gusto nyo ay makukuha nyo. Yun ba yung sinabi ng Lord? Walang sinabing ganoon. Actually nga, yung lahat ng gusto natin, pinapaiwan niya. Amen. Yung beautiful exchange, di ba? Yung isip mo, papalitan ng isip ni Kristo na. No? Itatakwil mo yung sarili mo. At papasanin mo araw-araw ang kanyang krus. It talks about sacrifice, mga kapatid.
may proseso pala, no? Na kailangan tayong dumaan. No? Dadaan lang naman yan eh. Hindi naman tayo tatagal eh. Hindi naman habang panahon naghihirap tayo. Tama ba? May na-receive kang word sa Panginoon, may na-receive kang pangako sa Panginoon, yun ang panghawakan mo. Nung na-receive ni Moses ang salita ng Diyos, pinanghawakan niya yun kahit ilang taon pa ang gugulin niya. Kahit ilang generation pa. Basta may na-receive kang word from the Lord, may na-receive kang panaginip, may na-receive kang vision sa Panginoon, dapat lang alamin mo kung galing yan sa Panginoon, ha? Yun ang panghawakan mo. Amen, mga kapatid. So you can serve the Master. So you can devote yourselves to the Master. Amen po. Kapatid, marami kang iiwanan at maraming mang-iiwan sa iyo pag sumunod ka kay Kristo. Yun ang katotohanan. Sino nakaranas dito ang iwan? Tanong ko ulit. Kahit mga mahal mo sa buhay, pwedeng iwanan ka. Dahil kay Kristo ka na. At sila ay hindi. Pwede ba yun? Nangyayari yun. That's reality. We are not here to please people. We are here to please God. Kapatid, anong mas pakialam mo? Yung sasabihin ng tao o yung sasabihin ng Diyos sa'yo? Ano yung na-receive nating word sa Panginoon sa pagdating niya? Well done, good and faithful servant. Pag yun ang pinanghawakan mo, yun ang lalakaran mo. Amen? Kung yun ang pumukaw sa puso't isipan mo, yung pangako ng Diyos, pinangahawakan mo, because faith is the assurance of things hoped for and the evidence of things not yet seen. Hindi pa man dumarating yung panahon na yon, alam mo darating yon, at dahil yun ang pinangahawakan mo, ang Diyos ang gagabay sa iyo, ang Diyos ang kasama mo, ang Diyos ang kaagapay mo, mga kapatid. Narinig mo pa sa Panginoon, I will never leave you nor forsake you. No? At pag binuo mo yung konteksto, sabi ng Panginoon, huwag kayong magmukhang pera. Because I will never leave you nor forsake you. That's Hebrews chapter 13. Amen? Kaya pala sinasabi ng Panginoon, kay Apostle Paul, marami kang titiisin, marami kang iiwanan. Yung pagkapariseyo mo, iiwanan mo yan. Makukulong kayo ni Silas. Mape-persecute kayo, mabubugbog kayo, daraan kayo ng iba't ibang klaseng hirap, pero the joy of the Lord is the strength of my heart. Sabi ni Nehemiah. Amen, mga kapatid. Na-receive ni Nehemiah yung kagalakang hindi niya pa nahahanap kailanman kung saan. At sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga bagay na persecution sa buhay niya, sabi niya, ang na-receive niyang word, the joy of the Lord is the strength of my heart. Kapag isang Kristiyano laging may kagalakan, hindi yan nawawalan ng kalakasan. Amen. Hallelujah. Uulitin ko, kapag ang isang Kristiyano laging may kagalakan, hindi yan nawawalan ng kalakasan. Because the joy of the Lord is the strength of my heart. Amen? Kaya pala sinasabi ng Panginoon, magalak kayo kung may pagsubok. Aha. Bakit? Dahil sa pagsubok na yun, kasama mo ang Panginoon. Kaya nakakagalak. Kasi alam mo, may kasama ka at hindi ka nag-iisa. Kailanman. Amen? Yun ang panghawakan natin, kapatid. Word of God. His presence, no? Na lagi niyang tunay na ipinibigay sa atin. We must forsake everything else no matter the cost. Matthew 10:34-39. Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng isang tao ay kanya rin, mismong mga kasambahay.
Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Daming sakripisyo, Panginoon. But that will be the word that you will receive right now. No? True worship means sacrifice. True worship means focus on the Master. True worship means glory to the Master. Amen, mga kapatid. We must forsake everything else. Higit sa lahat, prioritize the Master. Mga kapatid. Pastor, bakit parang ang sama-sama naman ng verse na binasa mo? No? Hindi daw kapayapaan, balik nga doon, kundi tabak. Bakit? It is a prophecy, mga kapatid. It is reality. No? Dahil hindi naman lahat ang Master ay si Kristo. Ang unang makakalaban mo nga ay yung mga mahal mo pa sa buhay. Pag sumunod ka kay Kristo. Tama ba? Yes. Yun po eh. No? Kaya sabi niya, huwag niyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan. Saan? Sa lupa. Kasi nga, baka ma-misinterpret niyo, akala ko ba Prince of Peace si Jesus? Bakit sinabi niya? Hindi daw siya magdadala ng kapayapaan. Nilagyan mo ng tuldok. Sa lupa. Hindi sa sarili mo. Amen. Meron kang kapayapaan sa presensya ng Diyos sa sarili mo. Pero dito sa mundo, dito sa lupa, walang kapayapaan. Naunawaan na natin, mga kapatid. Baka kasi yung verse na ito, ma-misinterpret natin eh. Baka sabihin natin, akala ko ba Prince of Peace? Akala ko ba dapat mapayapa? Hindi, mga kapatid. Ang buhay Kristiyano, meron talagang challenges. No? Meron talagang haharang dun sa peace of mind mo. At yung mga mahal mo pa nga sa buhay, yung sinabi doon, no? Sabi doon, naparito ako upang magdala ng tabak. Ano yung tabak? Amen. The Word of God. Many people are against the Word of God. No? Ang gusto nila, word of men. Tama? Ang gusto nila, yung salita ng sikat na tao. Salita ng politiko. Ang gusto nilang salita ng kung sinong tao, sinong hari, sinong Herodes. Yun ang gusto nilang salita. No? Pero ano ang salitang tinatanggap natin, mga kapatid? Tabak na magkabilay talim. Kung ito'y tatanggapin mo, makaka-receive ka ng kapayapaan sa sarili mo. Kahit sobrang gulo sa paligid mo, there's joy, there is peace. Amen, mga kapatid? Because you have received it. You have accepted sa buhay mo, and that will bring peace. That will bring joy in you. Amen. Yung tabak ay Word of God. At sabi sa 35, at magiging kaaway, no? Ang mga anak na lalaki laban sa kanyang ama, anak na babae sa kanyang ina, at ang manugang na babae ang kanyang biyanang babae. Bakit magkakaroon ng laban? Different principles. Tama ba, mga kapatid? Different beliefs. No? Pero yung right belief will direct you to the blessings of God, mga kapatid. Pero mismong yung ibang mga mahal natin sa buhay, iba yung kanilang katwiran. Tama ba, mga kapatid? Kaya magkakaroon ngayon ng laban, no? Hindi man physically na laban, but spiritual battle. Amen, mga kapatid. Yun po ang sinasabi dito ng Panginoon. Kaya huwag tayong ma-surprise,
Huwag tayong magtaka kung may mga kaguluhan sa paligid natin at sa mismong bahay natin. Tama, mga kapatid, ang Biblia. Yes. Kasi tayo, gusto natin mag-impok ng kayamanan sa langit. Maraming tao gusto mag-impok ng kayamanan sa lupa. Magkaiba, tama? Yes. Pag magkaiba, magkakasundo ba yun? Hindi. Sila gusto nila sa lupa mag-impok eh. Tayo gusto natin sa langit eh. So may laban talaga. Tama po, mga kapatid. Yun po. Kaya sabi sa Old Testament, Exodus 34, verse 14, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuing Diyos. Ang ibig sabihin nito, He guards what is rightfully His. May karapatan bang manibugho ang Diyos sa atin? Bakit? Siya ang may-ari sa iyo eh. Amen? He is the Creator. Tama ba, mga kapatid? Siya ang may-ari sa atin. Ang lahat ng nandirito, siya ang may-ari niyan. Tama po ba, mga kapatid? So meron po siyang karapatan manibugho kung tayo ay sasamba o maglilingkod sa ibang Diyos. No? Ang tinatawag na panibugho dito ay yung makatwirang panibugho. No? Colossians 1:16. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat. Kanino ang binabanggit? Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Lahat ng nasa langit, nasa lupa, nakikita o hindi, pati espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, pamumuno, lahat. Pag sinabing lahat, walang tira. No? Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para kanino? Sa Kanya. Kapatid, para kanino ka? Yun nga, may free will tayo eh. Pero dapat mong malaman na ikaw ay nilikha para sa Kanya. Yun ang pangunahin. Lord, nilikha mo pala ako. Hindi para, di ba, para lang sa wala. No, nilikha mo pala ako para sa iyo at para sa iyo lamang. No? Basahin natin Psalms 50 verse 9 to 10. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang kambing at inyong kawan, pagkat akin iyang hayop na sa gitna ng kagubatan, maging bakang naglipana sa maraming kaburulan. So, sinasabi rin ng Psalms, ang lahat, pati ating mga ari-arian, lahat-lahat sa atin, ay sa Diyos. Mga kapatid. No? Kaya, hindi siya basta naninibugho na wala lang. Hindi siya nagsiselos ng wala lang. Amen? Kasi wala namang kailangan ng Diyos eh. Kailangan ba tayo ng Diyos? Hindi tayo kailangan ng Diyos. Pero gusto Kanyang makasama. Kailangan natin ng Diyos, tama? Hindi tayo kailangan ng Diyos, pero gusto Kanyang makasama. Pribilehiyo yun, mga kapatid. Hindi yun karapatan. Tama ba, mga kapatid? Gusto tayo ng Panginoon, di ba? Gusto ng Lord ang presensya natin pag nagpe-pray tayo. No, because when we pray, we enter in the presence of God. Gustong-gusto ng Lord yon. Pero kailangan niya ba yon? Hindi. Mananatili siyang Diyos. Mag-pray ka o hindi, mananatili siyang Diyos. Maglingkod ka o hindi, mananatili siyang Diyos. Hindi niya tayo kailangan. Pero gusto niya na makapiling ka. Naunawaan natin, mga kapatid. Gusto niyang makapiling ka. No? Yun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. When we serve another master o ibang mga bagay, katulad ng pera, kasi ginamit doon sa ibang translation, you cannot serve God and money. No? Ano ang nangyayari kapag pinaglilingkuran natin ang kayamanan sa mundo? No? O talagang yun ang pinaka-priority natin, yun ang mahal na mahal natin. Ano ang nangyayari? We rob ourselves of all we were created to be. Ulitin ko, mga kapatid. Pinagnanakawan natin ang ating sarili at hindi natin makakamtan ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa atin kapag pinaglingkuran natin ang ibang Diyos.
Nakuha natin mga kapatid. No? At hindi lang natin pinag-anakawan ang ating sarili. Pinagnanakawan din natin ang Diyos. Dahil ang pagsamba ay karapat-dapat lamang sa tunay na Diyos. Pag hindi mo yan binigay, isa kang magnanakaw. Tama ba yan mga kapatid? Tama ba ang Biblia? Sabi ng Panginoon, doon sa mga lingkod niya, sabi sa Malakay, where is my honor? Because honor, worship, praising is rightfully for the Lord. Mga kapatid, parang yung cellphone na to, ito ay sa akin. Tama ba mga kapatid? Ito ay pagmamayari ko. It is rightfully mine. Tama ba? Ganun din sa Diyos. Pag hindi natin ibinigay sa Diyos yung pagsamba, yung pasasalamat, yung paglilingkod, ninanakawan natin siya. Amen. Kaya dapat eksklusibo ang ating paglilingkod, walang iba kundi sa Diyos. Uulitin ko mga kapatid, pwedeng yung ministry mo ay Diyos-Diyosan mo. Tama po ba? Pero pwedeng yun na yung sinasamba mo at hindi talaga tunay na Diyos. Tama po ba mga kapatid? Nangyayari po yun. From Old Testament to New Testament, nangyayari yun mga kapatid. No? Mark chapter 12 verse 30. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Amen. So, napakaliwanag po mga kapatid ng greatest commandment. Kaya Jesus' claim to us is exclusive. 1 Corinthians 6:20. Sapagkat binili. Sabihin natin binili. Yan. Or binayaran, no? Sapagkat binili na kayo ng isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ano yung gamit ng katawan? Sisidlan ng alak? Pausukan? Para mamulaklak? Di ba? Tadtarin ng mga kung ano namang bagay? Di ba? Ganun ba ang ating katawan? Ngayon, you receive the word. Para kanino yung katawan na to? Sa Diyos. Amen? Come as you are, sabi ng Panginoon. No? Gamitin ninyo ang inyong katawan. Anumang mga bagay na pwede ninyong gawin para makapaglingkod sa Panginoon, gawin ninyo. No? Meron nga yung mga ngaral, di ba? Putol kamay, putol paa, naglilingkod sa Diyos. Amen. Si Nick, di ba? Putol kamay, nagmi-mission po yun, ha? Iba-ibang bansa. Kahit mga Muslim country, pinupuntahan. Bakit? He is devoted to one master. No? Ang sabi ng mga komento ng mga ibang tao sa kanya, ay hindi yan magkakaanak. Tignan mo nun, paano yan magkakaanak? Walang kamay, walang paa. Diba? Grabe yung ano niya. Disable. Diba? Tinatawag ng iba disable eh. Diba? But God is able. Amen. Amen? Even people see you are disabled, our God is able. Amen. He will complete the work in you. Mga kapatid. Kaya kung nakatingin ka sa parang kulang, ay kulang ako, wala akong ganito, wala akong ganyan. Lord, saka na ako maglilingkod ha. Hindi ganun yun mga kapatid. May katawan ka oh. Kahit sabihin natin putol-putol pa yan, humihinga ka eh. Tingnan mo ang katabi mo kung humihinga. Baka hindi. Check mo lang ha. Check mo lang. Oh. Praise God because that is life from the Lord. Hallelujah. That is life from the Lord. Kaya yung buhay na yan, gawin nating instrumento para makapaglingkod sa Panginoon. Romans 6:17.
Ngunit salamat sa Diyos. Amen. Kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taos-pusong sumunod sa katotohanan na nasa aral na ibinigay sa inyo. May ibinigay eh. Sino dito yung mga nakatanggap? Parang konti lang ng mga nakatanggap. Sino dito nakatanggap? Hallelujah. Nung natanggap mo yung ibinigay, anak ng Diyos, no? Only begotten Son. The living Word of God. The light of the Word. Diba? Natanggap mo yun. Kaya ikaw ay nakawala sa kasalanan. Pero ang isang tao, hanggat hindi niya tinatanggap yung gustong ibigay ng Diyos, hindi siya makakawala sa kasalanan. Kaya kapag tumigil ka sa pagsunod kay Jesus, mabubuhay yung dati mong pagkatao. Kapag natulog ang buhay paglilingkod, buhay panalangin mo, magigising yung dati mong pagkatao. Amen, mga kapatid? Naniniwala ba tayo doon? Kaya dapat tuloy-tuloy. No, sabihin mo sa katabi mo, tuloy-tuloy tayo sa Diyos. Ayan. We cannot serve two masters. No? Sa Mark 10:17-22, ayan na, dito na nakita ng Panginoon yung puso ng mga tao. Sabi doon, magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi, may isang bagay pa na dapat mong gawin doon sa lalaking mayaman. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Nang marinig ito ng lalaki, siya'y nanlumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. So yung lalaking binata na binabanggit dito, actually sa ibang translation parang meron pa siyang posisyon sa bayan eh, no? Kumbaga sa siya ay mayor, no? May kaya siya at lubhang napakayaman. At sinabi niya sa Panginoong Jesus, nagawa niya na ang mga kautusan. Tama po. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanya? Ipagbili mo ang lahat ng ari-arian. So bakit kaya nanlumo at nalungkot siya? Nung na-receive niya yung word. Kasi dalawang tao lang klase niyan eh, no? Pag na-receive mo yung word of God, kapag may inutos sa iyo si God, no? Pwedeng malungkot ka, pwede ring masaya ka. Tignan mo nga yung katabi mo. Kung na-receive niya ba? Ayan. No? So siya, nung na-receive niya yung word of God, yung binatang lalaki, anong nangyari? Nanlumo siya. No? So alam na natin kung bakit. No? Dahil nga, hindi niya master pa si Jesus ng mga panahon yun. So, as Jesus pointed out, we end up hating one and loving other. You cannot serve two masters. Kaya sabi doon, a choice must be made. Sabihin natin, choice. Yan. A choice must be made every day. Amen. When we follow Jesus Christ, we must die to everything else. No? Katulad nung sinabi ng Panginoon nung siya ay naghasik ng mga buto, yung mga pananim. No? Iba't ibang klaseng lupa ang napuntahan ng binhi. Tama? Meron doon sa tinik, meron doon sa batuhan, meron doon sa kalsada, meron din naman doon sa matabang lupa. So lahat naka-receive ng seed. Tama? Katulad ngayon, pinipreach natin yung gospel. Lahat kayo nakaka-receive ng seed. Pero ano yung pagkakaiba? Iba-iba ng puso. Tama? Diba? Nung na-receive mo ang Panginoon, diba? Sa Panginoon na, ay, kailangan ko daw iwanan yon. Nangusap sa akin ng Panginoon. Nung na-receive mo yon, anong klaseng puso kaya yung naka-receive mo? Matinig ba? No? Kasi doon sa tinig, hindi talaga, diba? Doon sa tawag, hindi talaga tutubo ng ano yun eh. Ng maayos yun eh. Walang pakinabang yung master doon eh. No? Doon sa mga nagga-garden dito, amen, alam nyo yan, no? Na dapat hindi doon sa matinik o hindi doon sa tawag kasi nga, o hindi doon sa madamo. Kasi yung mga damo, aagawan nila ng sustansya yung tinaniman mo. Tama ba mga kapatid? So sa atin, ganun din sa buhay natin. Ano yung mga damo-damo sa buhay mo? Let's realize, no? Ano ka yung mga damo-damo? Diba?
na dapat bunutin. Di ba? Ganun yun eh. Para mamunga, mamulaklak, or talagang maging mature yung halaman, kailangan bunutin mo yung mga damo sa paligid. Tama ba mga kapatid? Ano kaya yung mga damong tumubo? Mga pag-aalala, di ba? Mga takot. Yan, mga damo yan eh. Di ba? Yung mga pag-iisip, yung talagang mga humahadlang sa iyong paglago. Mga damo yan, kapatid. Kaya kailangan, anong gagawin ng Diyos? May process yan. Kukultivate niya muna yan. Pupruning muna. Masaya ba yung pruning? Masakit yun, mga kapatid. Pero kailangan para makapag-serve sa Master. Amen. Yung prutas nun. Kaya mga kapatid, we will be like some of the seeds doon sa parabola ng Panginoon sa Lucas 8:5-15. No? Sabi doon, ito last verses na mga kapatid, no? Sa Luke chapter 8 verse 5, beginning at verse 5. Sa King James na lang. Sabi doon, some fell by the wayside, so sa kalsada, doon sa trodden down, and devoured it. Nawala, namatay yung binhi sa verse 6. Yung iba napunta sa batuhan, at nung nag-sprung up na, it withered away. No, kasi walang makapitan yung seed. Because it lacked moisture. Diba? And some fell among thorns sa dawag, and the thorns sprung up with it and choked it, no? So sinakal yung binhi, namatay. At yung iba doon sa good ground, and sprung up and bear fruit 100-fold. Mga kapatid, no? Kaya sabi, and when he had said these things, he cried, he that had ears to hear, let him hear. So, nasaan yung blessings? Sa good ground. Sabihin natin, good ground. Yan. So kapag na-receive yung Word of God at tayo ay good ground, yung puso natin ay nagpapasakop sa Panginoon, it will bear fruit 100-fold. Amen. So, kaya mga kapatid, if we attempt to serve two masters, we will have divided loyalties. Tama ba? Magiging loyal ka sa isa at itatakwil mo naman yung isa. No? Sabi pa, and when the difficulties of discipleship, dumanas ka na ng proseso, no? Tinatanggal na ng Panginoon yung mga pita ng laman mo. Tinatanggal na ng Panginoon yung mga worldly passion mo, yung mga cravings mo. Di ba masakit yun? Pruning yun eh. Pero, yun ang kailangan para ikaw ay totoong mag-mature at makareceive ng blessing ng Panginoon. 2 Timothy 4:10. Iniwan na ako ni Demas, sabi ng Apostle, dahil sa kanyang pag-ibig sa daigdig na ito. Pumunta siya sa Thessalonica, si Crescente naman ay nagpunta sa Galacia, at si Tito sa Dalmatia. Sino yung nang iwan kay Apostol Paul dun sa kanyang mga nasasakupan? Sino? Si Demas. No? Bakit siya iniwan ni Demas? Dahil mahal ni Demas ang daigdig. If we are friends of the world, we are enemy of God. Sabi sa Bible niyan, tama? Kung tayo kaibigan ng sanlibutan, pag-ibig natin sa sanlibutan, higit sa Diyos, tayo ay nagiging kaaway ng Diyos. So, last verse, John 6:44. Ang Panginoong Hesus mismo, naranasan niyang iwanan siya. Walang makakalapit sa akin, malibang dalhin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Sino naniniwala may eternal life siya? Sino naniniwala ang buhay dito ay hindi dito talaga? Yes. Ang buhay natin sa Panginoon, mga kapatid. No? Kaya kung anumang mga bagay na nangyayari sa buhay mo ngayon, devote yourself to the Master. Amen, mga kapatid. Kahit iwanan ka pa na kung sino. Si Jesus iniwanan din eh. John 6 verse 66. Basahin natin. John 6 verse 66. From that time,
Basahin natin. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Sinabi ba doon, konting disciple lang yung nang iwan kay Jesus? Hindi. Many of his disciples went back and walked no more with him. Bakit? Pagkatapos silang pakainin, diba, yung 5,000, diba? Tapos ang nagnangaral ng Panginoon, ang aking katawan ay tunay na pagkain, ang aking dugo ay tunay na inumin galing sa langit. Hindi nila matanggap yung turo. Hindi matanggap ng mga disciples na yun, ha? Ayun, no? Disciples. Anong sinabi? Many. Marami sa mga disciples ni Jesus Christ ay hindi na sumunod sa Kanya. At anong sabi sa next verse? Sabi niya doon sa, ilan na lang yung natira? 12. Will ye also go away? Kayong 12, iiwanan niyo rin ba ako? Sabi niya. Sabi ni Simon Pedro, Lord, saan kami pupunta? Ang ganda ng sinabi ni Pedro, no? Hallelujah. Thou hast the words of eternal life. So talagang ang naka-receive talaga ng word ay yung mga natira. No? Yung na-receive ng mga 5,000 na karamihan, tinapay na literal. Yun lang ang ni-receive nila, hindi talaga si Jesus. Amen? So kung ang isang disciples nakuha lang sa gimmick, kaya siya umattend sa church, kailangan lagi kang may gimmick para umattend siya. Pero kung ang isang disciples ay talagang naunawaan niya, na-receive niya yung Word of God, pure Word of God, ano ang magsusustain sa kanya? Hindi gimmick. Hindi kung ano-anong pambobola. Ang magsusustain sa kanya ay Word of God. Amen. You have the words of eternal life. Amen. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Kaya, malalaman talaga ng Panginoong Kristo sa pag-test sa atin kung tayo ay nagsuserve sa Kanya o sa ibang master. Amen, mga kapatid. And right now, we will pray all together. I want to call the music ministry. We will pray all together at papasiyasan tayo sa Panginoon. Lord, may you reveal to us our idols. No? Kasi baka meron pa tayong idol sa buhay natin bukod sa Panginoon. Right now is the perfect time to leave everything behind, to leave all the idols sa buhay natin. At si Jesus lang ang magharal sa buhay natin.